Good morning po. So, ito po, may mga kunting katanungan na po kami. Bali kahapon kasi, nandito po yung ilan sa mga grupo na sabihin po natin is Marcos Loyales, na ang kanila pong panawagan ay mag-resign daw si Sara Duterte. Ano po yung inyong opinion about this? Marami ko nga sinasabi ano bang violations. Even think na they'll ask for to resign, na yung DepEd ang pinaka-most trusted, pinaka-mataas na approval in any of the government agencies right now. So, walang basihan kung hindi politika. Okay? So, tayo naman, nandito naman tayo ngayon because of the hearing. At yung hearing natin, napakaaga pa po, alas 7 pa lang ito ng umaga. No? Pero yung hearing kasi mag-umpisa ng 10 o'clock. So yung hearing, napaka-importante sa amin dahil ito isa sa mga witnesses, which is si Jonathan Morales, nagpapatotoo doon sa alleged drug use of our president. So nandito kami just to show support sa truth. No? Alam, katotohanan dapat lumabas. And we are here, of course, as a Marcos Resign movement. We're asking the President of the Philippines, Bongbong Marcos, na sana naman po, we are humbly asking you po, Pangulo, na mag-resign na kayo because, you know, our country is being very chaotic right now. Yung plataforma yung UNITIM hindi totoo. In fact, andyan na yung mga sinasabi ng mga taong bayan na talagang nabudol sila. And not only that, ang daming violations sa constitutional rights ng mga tao. So, ito, siya dapat mag-resign kasi marami siyang violations. You know, and naghihirap ng mga tao, nagugutom ang mga tao. And to think, if it's true, na he is using illegal drugs, is he fit to run the country? Yun lang naman para sabihin mo na may pangulo tayo gumagamit ng illegal drugs. Marami pong implications ito kaya niya ba na mamuno ng isang bansa? Not only that, yung moral ascendancy, ano na lang ang sasabihin ng ating mga youth, yung ating mga kabataan, para sabihin nila na ang pwede palang maging pangulo ang isang drug addict. So, nakakabahala yun being a mother. So, nandito tayo sa Senate to find the truth. Diba? And, yun po. So, si Bongbong Marcos ang kailangan mag-resign. Okay ma'am, kahapon po, natanong na rin si Bongbong Marcos na kung saan nga po, natanong na siya, sulabot dito sa PDL na kung saan, natanong siya ng media kung ano yung kanyang reaksyon. Pero tinawanan niya lang ito. So para po sa inyo, ano yung pinakadabis niya na gagawin para sabihin, para ipakita niya sa tao na mali yung PDL po na yan? Yun nga ang nakakabahala kasi pinagtatawanan niya tayo. So, you know, we are asking him to prove otherwise kung totoo or hindi. So, anong ginagawa niya? Pinagtatawanan niya tayo. Pinagtatawanan niya yung ating concern. You know, being a Filipino citizen. Bakit niya pagtatawanan yun? Anong ibig niya sabihin? So, parang biro lang lahat? He's not denying it. You know? So, meron daw na drug test na nangyari during election, but it only took 2 minutes. You know? Sabi ko nga sa akin pananaw lang, lumagpas na yung sinasabi na ng air follicle drug test kasi 90 days lang yan Pwede ka naman hindi na mag-take ng drugs for 90 days and you will be negative of the test. Diba? So, bakit niya pinapatagal? Baka hinihintay yung 90 days. You know, para magpa-drug test siya. So sa akin, hindi ko na siya hinihinga ng drug test. You know, for the fact that he's not even responding, you know, to the call of the people, tapos na. Noong January pa tayo nagsasabi sa kanya magpa-drug test. Ilan na? January, February, March, April, May. 5 months na po. Diba? So tapos na yan. So ngayon, silence means Totoo. silence means, gano'n na
lang siguro sasabihin ko. Ma'am, bilang yung isa ho kayo sa sumusuporta ngayon sa panawagan nga na mag-design sa BBM. So, ano ho yung nakita nyo na mayroong pamumuno nung panahon ni Duterte? Yung former President of Duterte. Ano yung pagkakaiba para ho sa inyo? Yung senior observer. Alam mo, malayo eh. Malayo yung pagkakaiba eh. Siguro hindi na lang nila po magsasalita tungkol siya. Kasi baka naman sasabihin nila kasi BBS o Duterte na o whatnot. It's not about Duterte or Marcos anymore. Hindi na yan, that's beyond. This is beyond politics. So, ang para sa amin ngayon, ang isinigdo na lang namin, talagang Marcos nila, kasi yun ang problema. Hindi problema ang pangalan ng Duterte at Marcos. Hindi po yun ang problema natin. Ang problema po natin, nagugutom ang ating. Last question na lang po, ma'am. Last question po. Yung mga vlogger po na patuloy kahit kahit na wala na silang ipuputas, pinuputasan pa rin nila, humahanap pa rin sila ng eksena. Na patuloy pa rin nila na binabanatan si Vice President Sara Duterte. Sa palagay niyo po, bakit? Ano, nasa interview pa, nasa interview. Asan ka na? O, nandito na kami sa kanan, ha? Nag-interview lang ako, ha? Sige, sige. Alright. Ano po yun? Pasensya na po. Yes po, okay lang po, ma'am. Sa kabila po ng lahat po ng ito ng mga nangyayari po sa ating bansa na which is hindi na nga po maganda, eh patuloy pa rin na pinapabango po ng mga ensaymada vlogger, ng mga vlogger doon sa kabila. And at patuloy pa rin na nila na sinisiraan si Sara Duterte. Last pa lang, ano po yung masasabi niyo po sa mga vlogger po na yun? Alam mo, Pilipino rin sila. So, basta sa kanila yun, everyone has its own, ano naman eh, paninindigan, di ba, sa mundo. Ang siguro, ipagdadasal ko na lang na maliwanagan sila. Ipagdadasal ko na lang na sana makita nila kung ano talaga ang sitwasyon na ipagdasal na lang po natin sila. Ipagdasal na lang po natin. At ito na lang po sasabihin ko, yung Marcos Resign Movement, magkakasama po kami. As you can see, marami pa pong darating, kasi ang panawagan lang namin eh. Hindi naman kami nanawagan. Actually, kita-kita lang kami dito sa at wala naman kami rally and peaceful naman ito. At pero grupo ito ng mga malalaking organisasyon dito sa bansa at ang iba dito hindi TBS. So, yun lang. Okay, thank you, ma'am. Yes, sir. Tinawag dito na mga pangkitan. May nagtatanong po dito sa ating mga viewers at pinabas po tayo na mga bayaran daw po ang mga nandito. Ano po masasabi niyo? Ako kasi Tinalan tayo magbayad sa mga tao na nandang dito. In fact, dapat nga kung continue talaga kami, hindi na nagdapat kami. Kasi gusto na naman namin magpakita ng support doon po sa pinito. At sa mga witness, may mga labas na nagpapatuo na ang ating pagpulo So, gusto na naman natin supportahan itong hearing na ito na para lumabas ang tulungan. At nagulat nga lang kami kasi kita ito sa Senado, pero nakita dito ang nag-outcome. So, ito po ay sigaw na po ng taong bayan. At alam naman po natin, wala dito tayo magbulag-bulagan at kung hindi po kayo napapahala na isang pangulo natin na nag-govern sa isang bansa, gumagagan ko yung blood drugs. Alleged yung blood drugs niya, na nandito tayo sa Senate, sa hiling dito, para malaman. Pero alam mo, nung isang araw ba yun kahapon, may interview sa ating pangulo at natanong sa kanya kung ano masasabi niya dito sa hiling dito. Eh, pinagtawanan lang niya. So, sabi ko, bakit hindi niya yes? It's either nice or not yes. Pero yung parang pagtawalan niya, ang concern ng mga taong bayan, yan parang parang pangungulya na sa mga taong bayan. So, sa akin lang, under the Constitution naman, public trust, siguro naman, meron tayong reason to finally ask him to resign. Kasi
taong bayan. Maawa po sila. At walang moral ascendancy. Paano na nga yung ating mga youth, yung mga kabataan natin. Natulong sasabihin, pwede silang maging drug addict pero maging mamulo ng bansa. So, hindi ko ganda i-help. Pero ito po ay kanyang pinagtawanan sa. So, ito na napapansin ito sa dapat siya ay pressure sa katotohanan ay tinatawanan niya na parang natatawanan ng ating Totoo po yun eh, kasi yung interview niya nun sa Australia, patawa-tawa lang siya pa. Pero ngayon, nung sa kanya yung tungkol sa allegations ng drug use, eh napakalangkang siya. So, mas malaki yung mga katotohanan siguro niya. Kaya mas malaki yung kalangkang. Pero ang sa akin lang kasi, masakit sa taong bayan na siyempre worried tayo sa pagkakasa ng ating mga anak. Worried tayo doon sa pagkain na pagkataas lahat ng ating pinigil at pagkatapos na pagkatawanan lang tayo. So, masakit yun. Masakit yun. Pero sa kanya natin, tayo ang mga taong bayan na nagluklok sa kanya dyan. Hindi ako bumuno sa kanya. Yung mga nagluklok sa kanya dyan, mga taong bayan din ang pwede at may karapatan na magsabi sa kanya na mag-resign. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you.